Malaking tulong ang natanggap ng Miami Heat nitong Sabado matapos makumpirma na nagkasundo ang Dallas Mavericks at Klay Thompson sa isang contract buyout. Si Thompson na 36-year-old ay inaasahang pipirma sa Miami Heat matapos niyang maging available bilang unrestricted free agent ayon sa NBA insider na si Chris Haynes. Ibinahagi ni Haynes sa isang post sa X na inanunsyo ng Dallas Mavericks na nakarating sila sa isang buyout agreement kasama ang kanilang sharpshooter na si Klay Thompson. Dahil dito, naging unrestricted free agent si Thompson at maaari na siyang pumili kung aling team ang gusto niyang salihan. Sa isa pa niyang post, sinabi rin ni Haynes na balak ni Klay Thompson na pumirma sa Miami Heat matapos niyang maklear ang waivers. At may isang pangalan na agad na nabanggit sa konteksto ng paglipat na ito, si Giannis Antetokounmpo. Ayon kay Haynes, magkakaroon si Giannis ng isa na namang elite marksman sa kanyang paligid kung tuluyang sasali si Thompson sa Miami. Kung matutuloy ang move na ito, magiging malaking pagbabago ito para sa Heat. Matapos ang 2 season niya sa Dallas, tila matatapos na ang chapter ni Thompson kasama ang Mavericks. Nagkaroon din ng mga usapan na maaring mapunta siya sa Los Angeles Lakers. Pero habang lumilipas ang mga linggo, mas lalong naging malinaw na seryoso ang Miami sa pagkuha kay Thompson. At ngayon, matapos ang buyout agreement niya sa Dallas, mas malapit na sa realidad ang possibility na makita si Klay na nakasuot ng Heat uniform. Sa loob ng ilang linggo, maraming reports ang nag-uugnay kay Thompson sa Miami. Hindi rin ito basta ordinaryong target para sa Heat. Si Thompson ay 5 beses na naging All-Star at 4 na beses na NBA champion. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ginawa siyang pangunahing target ng Miami ngayong off-season. Lalo na matapos pumirma si LeBron James sa Philadelphia 76ers bilang free agent, mas naging mahalaga para sa Heat ang paghahanap ng isa pang malaking pangalan na maaaring idagdag sa kanilang roster. At dito maaaring pumasok si Klay Thompson. Hindi pa man opisyal na nakakapirma si Thompson sa Miami, posible nang tingnan kung ano ang maaaring maging itsura ng Heat roster kapag tuluyan na siyang sumali sa team. Narito ang mga manlalarong maaaring bumuo sa roster ng Miami: Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Andrew Wiggins, Nikola Jovic, Bobby Portis Jr., Tim Hardaway Jr., Klay Thompson, Davion Mitchell, Pelle Larsson, Simon Fontecchio, Drew Smith, at Myron Gardner. Ang pagdating ni Thompson, magiging interesting ang magiging starting lineup ng Miami. Sa point guard position, maaring si Davion Mitchell ang magsimula. Sa shooting guard, dito maaaring ilagay si Klay Thompson. Sa small forward, maaaring si Andrew Wiggins. Sa power forward, syempre, naroon si Giannis Antetokounmpo. At sa center position naman, si Bam Adebayo. Kaya kung magiging ganito nga ang starting 5 ng Heat, mapapansin agad ang isang bagay. May size sila, may defense sila, may athleticism sila. At higit sa lahat, magkakaroon sila ng elite shooting threat sa paligid ni Giannis. Ito ang maaring maging malaking dahilan kung bakit naging interesado ang Miami kay Thompson. Kapag nasa loob si Giannis at kailangan ng depensa na mag-collapse papunta sa kanya, magkakaroon siya ng isang veteranong shooter na maaaring maghintay sa labas. At kung iiwan naman ng kalaban si Klay para tulungan ang depensa kay Giannis, maaaring maparusahan sila mula sa 3-point line. Ito ang klase ng offensive spacing na maaaring maging napakahalaga para sa Heat. Pero syempre, hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Kahit makuha ng Miami si Thompson, mayroon pa silang 2 roster spots na kailangan punan. Ibig sabihin, hindi pa kumpleto ang kanilang final roster. Dahil ngayon, hindi na lang tanong kung sino ang makakasama ni Giannis. Ang tanong ay kung gaano kalaki ang magiging epekto ni Klay Thompson sa bagong bersyon ng Miami Heat. Sa ibang balita naman, kung magiging maayos ang lahat ayon sa plano ng Golden State Warriors ngayong season, maaaring hatiin ang buong taon sa 3 bahagi. Sa unang bahagi, bubuo ang Warriors ng rotation na pangunahing binubuo ng kanilang mga batang manlalaro na nakapaligid kina Stephen Curry, Draymond Green, at sana ay kasama rin si Kristaps Porzingis. Pagkatapos, susuriin nila kung sino-sino sa mga batang player ang sapat ang naging improvement para pagkatiwalaan ng mas malaking papel sa team. Kung magagawa ng Warriors na manatiling competitive at hindi tuluyang malubog habang dumadaan sila sa unang bahaging iyon ng season, darating ang susunod na malaking pagbabago.
Sa bandang kalagitnaan ng season, inaasahan nilang makakabalik si Jimmy Butler mula sa kanyang rehabilitation matapos mapunit ang kanyang ACL. Kapag nakabalik na si Butler, doon nila muling aayusin at pag-aaralan ang kanilang rotation. Iyon ang magiging part 2 ng kanilang season. At sa huling bahagi naman ng season, sa ganitong ideal na senaryo, inaasahang magsasama-sama na ang lahat ng piyesa ng Warriors para magkaroon sila ng malakas na pagtatapos sa regular season at tuluyang pumasok sa playoffs ng nasa magandang kondisyon. Pero muli, iyon ang pangarap na senaryo ng Warriors. Maraming dahilan si Jimmy Butler para maging motivated. Bukod sa kagustuhan niyang makabalik sa court, may isa pang malaking dahilan kung bakit may matinding motivation si Butler. Ito ay ang kanyang edad at ang kanyang kasalukuyang sitwasyon sa kontrata. Nasa expiring contract si Butler at magiging eligible siyang pumasok sa free agency sa 2027. Gayunpaman, may kakayahan ng Warriors na muling pirmahin si Butler sa isang contract extension pagkatapos ng trade deadline. Pero may tanong pa rin kung gugustuhin ba talaga ng Golden State na gawin iyon kahit pa maaga siyang makabalik at maging mahusay ang kanyang performance. May isang mahalagang realidad sa NBA na kailangang isaalang-alang. Kapag ang isang player na nasa late 30s na ay bumaba mula sa salary range na humigit kumulang 30 million kada taon, napakahirap para sa kanya na makabalik muli sa ganoong level ng kontrata. Kaya kahit malamang na determinado na talaga si Butler na makabalik sa court anuman ang mangyari, ang kanyang sitwasyon sa kontrata ay nagbibigay sa kanya ng dagdag na motivation para makabalik ng maayos at maipakita na kaya pa rin niyang maglaro sa mataas na level. Warriors Outlook. Mananalo kami. Mas maaga ngayong off-season, sinabi ni Jimmy Butler sa mga Warriors beat writers na maayos ang takbo ng kanyang rehabilitation. Napakalaki ng naging progreso namin, sinabi ni Butler. Talagang masaya ako. Gusto ko lang mangyari ito ng mabilis. Ipinapakita nito kung gaano kagusto si Butler na makabalik agad sa court. Hindi lang siya naghihintay na gumaling ang kanyang katawan. Mukhang gusto niyang mapabilis ang proseso hanggat maaari, syempre nang hindi inilalagay sa panganib ang kanyang recovery. At pagdating naman sa pananaw ni Butler tungkol sa magiging season ng Warriors, malinaw pa rin kung sino ang sentro ng kanyang kumpiyansa. Si Stephen Curry? Tinanong si Butler tungkol sa outlook ng Warriors para sa susunod na season at ang sagot niya ay umiikot sa isang bagay. May Steph Curry sila. May Steph kami sa team? Tanong ni Butler. Putik, mananalo tayo. Malaki ang paniniwala ni Butler kay Curry. Para sa kanya, isa si Steph sa mga pinakadakilang manlalaro na kailanman naglaro sa NBA. At hindi lang simpleng talent ang dahilan kung bakit ganoon kataas ang tingin niya kay Curry. Para kay Butler, kayang baguhin ng talento ni Curry ang isang laro ng mag-isa. Kapag nasa court si Curry, palagi kang may pagkakataong manalo kahit anong oras pa ng laro iyon. Maaaring fourth quarter, maaaring second quarter, maaari ring overtime. Ang punto ni Butler ay simple. Kapag nasa court si Stephen Curry, palagi kang may tunay na pagkakataong manalo. At dahil dito, naniniwala si Butler na mataas ang magiging expectation sa kanilang team. Inaasahan niyang ang Warriors ay kailangang manalo sa mataas na level at higit sa lahat, naniniwala siyang kaya nilang gawin iyon. Isa akong matatag na naniniwala na si Steph ay isa sa mga pinakadakilang manlalaro na kailanman naglaro ng larong ito. Ang talento niya mismo ay kayang baguhin ang isang laro. Talagang palagi kang may pagkakataong manalo kapag nasa court si Steph. Kahit anong oras pa fourth quarter, second quarter, overtime kaya inaasahan na kami, siya, tayong lahat na manalo sa mataas na level. At sa tingin ko, gagawin namin iyon.